Diyaan po sa Congress mga bossing, kung matatandaan niyo po 'no, kung matatandaan niyo po mga kababayan, yung deepfake 'no, yung deepfake na ginawa nung isang vlogger, yung ang pangalan niyang channel is Dapat Balita, mga bossing, pinag-aaralan po ngayon mga kababayan. Tarantaro, shoutout. Pinag-aaralan po mga kababayan sa Congress kung ito ba ay iaakyat 'no, yung mga gumagawa ng mga peke, yung yan pekeng, salita ng pangulo, pekeng, video, pekeng mga picture, pekeng mga ebidensya, pinag-aaralan po ngayon mga kababayan kung iaakyat sa pagiging, terorismo mga bossing. Ayan, sabi ko, siyempre sabi ko paano kaya nila naisip na i-ano yun sa ano. Na-realize ko mga kababayan, kumbaga, posible naman talaga at dapat 'no? Bakit? Pagsira po sa ating pangulo 'yun. Yung mga character assassination na ginagawa nila, yung mga ganyan po mga kababayan na gagawa ng, boses ng pangulo tapos isisigaw na tayo ay nakikipagdigma na sa China, nagkakaroon na ng bombahan, ganito, ganyan. Eto tama naman po na iakyat dapat sa pagiging terorismo. So ngayon mga kababayan, sino po ba yung mga mahilig bukod dito kay Dapat Balita? Sino ba yung mga mahihilig na gumawa ng mga peke na ganyan para siraan lang ang pangulo? Ang unang naisip ko si Maharlika, mga kababayan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mga bossing, ano, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mga kababayan, wala atang ano, wala atang, senaryo sa Pilipinas 'no, na hindi ibinintang sa ating pangulo, mga kababayan. Lahat ibinibintang nila sa ating pangulo, um, ang first lady daw po, kidnapper, oh, yung mga ganyan po. So sabi ko, kapag ito naiakyat o talagang, kumbaga nagawan ng batas na yung mga ganyang gawain, pamemeke 'no, eh, sabit si Maharlika dito mga kababayan. Sabit po iyan mga bossing 'no. Kung maalala niyo po yung Tebes, isa po sa dahilan kung bakit kumilos ang Interpol mga kababayan at makuha si Tebes, dahil po kumbaga 'di ba, in-announce ng DOJ na siya ay considered as terorista mga kababayan. So 'pag ito po nagawa ng batas at, nai-consider at etong si Maharlika patuloy yung ginagawa mga kababayan ng mga pamemeke 'no, para sirain ang ating bayan, para sirain ang pangulo. Mga bossing pati po Interpol, pati po ang FBI, lahat po 'yan kikilos mga kababayan. Lahat po 'yan kikilos. So ang nababasa ko po dito, mga bossing 'no, sasabihin na naman nila Maharlika, "Naku, sinisikil ninyo ang aming ano, ang aming pamamahayag." Posible na pati FBI, mga kababayan, damputin niyang si Maharlika. Sa dami na din po ng kaso, ano? Sa dami ng kaso, sa dami ng mga siniraan, lalong-lalo na ang presidente ng Pilipinas, lalong-lalo na ang, first lady, malamang sa alamang po mga bossing, pati po FBI, talagang pick upin na yan diyan sa ano, sa Estados Unidos. Hindi nga natin alam kung nasa Los Angeles pa yan, Mark, sabi ni Mark, may pinagsasabi nga si Kalbungka Eric Celis about kay FL, alarming daw sa Pilipinas. Yan po, yan sila mga kababayan, 'no? Agree kahit yung Maharlika TV, gumawa pa siya, oh. Naku, kawawa naman si Maharlika, tiyak impyerno ang punta niyan 'pag nategi.
Isa na lang po yung ginawa niya, yung ipinost niya, 'no? I'm not sure kung siya yung nag-edit pero nakita ko sa kanyang TikTok account, mga kababayan, ipinatong nila yung mukha ng First Lady doon sa siguro yung babae dun sa picture, medyo may kaedadan na, mga bossing, pinatong nila. No, siguro, porn yata yun, eh. Pinatong nila tapos in-screenshot nila. Kasi hindi nila kaya sa video yun. Kapag sa video, halatang-halata na inedit po, 'no, na talagang pinatong lang yung mukha. So, ganyan lang din po ang mangyayari, mga kababayan, kung gagawa sila ng video ng pulburon. Hanggang ngayon nga po walang maipakita, 'di ba? Yung mga ganyan na lang po, eh, terorista na lang po ang maano, ang makakagawa niyang mga ganyan, 'di ba? So, hintay-hintay lang po tayo kapagka ito, naipasa, kapagka napag-aralan na po ng Congress, mga kababayan, iiyak na naman yan si Maharlika. Lalo na at mapatunayan, 'no, na yung hakbang niyang mga ginagawa ng mga pamemeke ng mga dokumento, yung mga pamemeke ng mga ebidensya, pumasok doon sa sinasabi ng, Congress, mga bossing, na isang hakbang ng terorista, yari sila diyan, mga kababayan. Siyempre po ayaw ng kung sino mang bansa ang merong ganong tao sa loob nila, 'di po ba? Ayaw ng kung sino mang bansa na merong ano, nagpapalaganap ng ganong mga hakbang sa bansa nila. Maaano 'yan, may katapusan din po 'yan, mga kababayan. May katapusan din po 'yan. Kaya ano, eto, alog-alog natin yung utak ni Bato. Hindi kami papayag ng ganyan, 'no? Hindi tayo papayag na Zoom, papayag ka ng Zoom, pag kaya nagsisinungaling lang diyan, wala ka na, 'di ba? Kaya yung yagballs mo, ipakita mo sa amin na gumagana talaga, na yung binitawan mong salita dun, talaga pauuwiin mo yang si Maharlika, 'di ba, mga bossing? Sagot ko na, kalahating milyon, naka-business class yan, oh, Philippine Airline, 'di ba? Aabot po yan ng ganyan kapagka lalo na ano ngayon, kailan yun? Yung hearing is 7, 'di ba? Kailan yun? Monday yata yun kung di ako nagkakamali. Mahal ang pamasahe niyan kasi ano na, kumbaga mabilisan na. Kung 4,000, 5,000 one way, pangalawa pabalik na way $5,000 ulit, magkano dollars ngayon? 57 something, 570,000 plus. Tapos ang hahamon lang sa atin ng debate, dudugyot-dugyot. Hindi kayo puwedeng pumantay, hindi kayo puwedeng ano, lumibel sa amin, 'no? Kung diyan sa vlog niyo, bagong ligo kayo, amoy pawis na kayo, tapos hahamon pa kayo ng debate sa amin. Anyway, mga kababayan, yung sa Alitagtag, Batangas, 'no, mismong si Bato na ang nagsabi, 'di ba, mga kababayan? Mismong si Bato ang nagsabi at nakikita natin kung paano siya nakumbinsi, mga bossing, doon sa Senado, 'no? Na talagang yung huli dun, mga kababayan, is talagang totoo. Kasi yung mga DDS, dahil nga po ayaw nilang malamangan si dating Pangulong Duterte, kaya sinasabi nila, "Naku, scripted 'yan." Oh, pahiya po sila ngayon.